Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsiluhod ang lahat at ating dala. Ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga handog na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo ang lahat. Ngayon ay kasyang na araw ng ating simbang gabi. Ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laruan. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, At sa ating pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong ang iyong salita na pinalitan ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang sa ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mo nakatira ako sa tahanang sidro. Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan man dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Sa Sunday. Pag-ibig mo, poon,
na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo, Yaong pag-ibig mo'y walang katapusang sintatag ng langit ang iyong katapatan. pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa ay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa langit mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon na puspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan at ang pahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mabanal na propeta noong una na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng mga napupuhot sa atin. Pinapangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat tubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang mabigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. Ni Zacarias, na ang Diyos ay magliligtas sa kanyang bayan. Ang iligtas niya laban sa mga kaaway, laban sa mga napupuot, at sa lahat ng mga kahabagan niya ang mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Simula noon pa man, simula kay David, kay Abraham, nakipagtipan ang Diyos sa kanyang hinirang bayan. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga propeta, nangako ang Diyos. At hanggang ngayon, nandun pa rin ang tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang kanyang sumpang binitawan sa kanyang amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba. Ito ay puno ng pasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat simula noong una hanggang ngayon sa kanyang pangako, sa kanyang bayan at sa kanyang hinirang bayang Israel.
Ibig sabihin, sa awit ni Zacarias, ito'y puno ng pagpapasalamat dahil sila ay magkaroon na ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdating ng Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Ang ikalawang yugto naman, bahagi ng Katekelom si Karaya, awit ni Zacarias, ito naman ay tungkol sa propesiya niya sa kanyang anak na si Juan Bautista. Kahapon, kung natandaan natin, yung mga nakasaksi sa pagpanganak ni Maria ay nagtanong, maging ano kaya ang batang ito? Ngayon, sa lawang bahagi ng awit ni Zacarias, ito ay kanyang sinagot. Sabi niya dito, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ipaghanda ang kanyang daraanan. Ibig sabihin, alam natin, narinig natin, na ang misyon ni Juan Bautista ay paghanda ang daraanan ng anak ng Diyos. At ano yung kanyang daraanan? Hindi po literal na daan, hindi po literal na lubak-lubak ng daan ng katipunan, no? Galing doon sa labas hanggang dito. No? Kung bago kang nanganak, tiyak may mangyayari sa iyo. No? Hindi ganon ang literal na daan na inihanda ni Juan Bautista. Ang literal na daan na inihanda ni Juan Bautista ay ang ating mga puso't kalooban na magkaroon nawa tayo na pusong handang magpatawad at pusong handang magbahagi at magbibigay. Dahil nga, sapagkat ang Diyos ay mahabagin at magkaroon na ng bukang liwayway. Mula sa kadiliman, magkaroon na ng bukang liwayway. Bukas, iwan ko kung dito sa inyo, bukas sa ibang mga kapilya, sa ibang mga chapel, mayroon silang sinisindihang kulay puti na kandila. No? Ito'y simbolo na mula sa kadiliman, dinaig ng Diyos ang dilim at nagkaroon na ng bukang liwayway dahil sinilang na ang Emmanuel ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa Jesus, ang Emmanuel, ang bukang liwayway na siyang nagpapawi sa dilim at ang kanyang dala ay liwanag. So, itong dalawang bahagi ng awit ni Zacarias. Kung titingnan natin, ang awit ni Zacarias, ito ay puno ng kagalakan. Puno ng galak. Kung nasundan natin, ang buhay ni Zacarias, ito ay naging pipi, hindi siya makapagsalita. Nagsalita lang siya kahapon nung sa ating ebanghelyo, nung pinangalanan na ang sanggol na Juan. At ang unang bigkas, siyam, tanda natin, siyam na buwang naging pipi si Zacarias. Hindi siya makapagsalita. Ngunit, ngayong gabi, narinig natin na siya ay umawit. Nung bumuka ang kanyang bibig, after ng siyam na buwan, ang laman ng kanyang mga salita ay papuri sa Diyos. Dahil yun ang galak, yun ang laman ng kanyang puso. Puno ng kasiyahan, puno ng kagalakan, at nagpuri sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagbibigay pag-asa sa kanyang bayang Israel. Ngayon, ano po ba ang laman o paano po ba malalaman natin na may totoong galak sa puso ni Zacarias? Hindi lamang sa puso ni Zacarias, sa atin din lahat. Paano natin malalaman, maramdaman ang totoong kagalakan? Lalo na ngayong Pasko. Ito yung hamon sa atin na ang totoong Pasko ay mayroong kagalakan sa puso natin dahil nga isinilang na ang ating hinihintay, ang tagapagligtas ng sanlibutan. So paano natin maramdaman ang totoong kaligayahan? Una, maramdaman natin ang totoong kaligayahan, kagalakan sa puso natin kung marunong tayong magpakumbaba. Kung titingnan natin ang buhay ni Zacarias, bakit siya naging pipi? Dahil siya ay nagdududa. Hindi niya tanggap yung mensahe ng anghel ng Diyos na ang kanyang asawa sa kabila ng kanilang katandaan, hindi lamang matanda, baog pa, ay manganganak ng isang sanggol na lalaki. Kung titingnan natin, si Zacarias ay isang saserdote. Isa siyang lingkod sa templo, isang pare sa templo. Kaya,
makikita natin na nandun pa rin yung, yung pagdududa niya sa mensahe ng Diyos na sila magkaroon ng anak. No? Kaya nga, hindi siya nakinig doon sa sinabi ng anghel. Ang totoong marunong magpakumbaba ay marunong makinig. Ang totoong nagpakumbaba, marunong makinig. Dahil ang tao mapagmataas, hindi nakikinig sa idea ng iba. Ang totoong hindi marunong magpakumbaba, para sa kanya, siya lang yung palaging tama. Kaya, ito nangyari kay Zacarias. Kaya nung bumuka ang kanyang bibig, ito'y puno ng kagalakan at pagpakumbaba. Dahil siya mismo nakasaksi sa pagpapala ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Di ba sabi natin kahapon, ang kahulugan ng Juan ay mapagpala ang Diyos. Kaya, nung nalaman ni Zacarias na ang Diyos pala ay mapagpala, mayroong milagro sa pagpapala ng Diyos, nandun na nagsimula ang kanyang kababaang loob. Nandun nagsisimula ang kanyang kagalakan. Kaya, puno ng pagpakumbaba, puno ng kababaang loob, siya ay umawit ng kanyang papuri sa Diyos. Asan nanggaling yun? Sa kanyang kababaang loob. Sa kanyang pagpakumbaba ng kanyang sarili. Kahit siya ay isang lingkod sa templo, siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, matanggap lamang natin, maramdaman lamang natin ang totoong galak sa puso natin kapag marunong na tayong magpakumbaba ng ating mga sarili. Amen? Ikalawa, matanggap lamang natin, maramdaman lamang natin ngayong Pasko ang totoong pagpakumbaba, ang totoong galak at kasiyahan sa puso natin kapag marunong na tayong sumunod. Ano ibig sabihin ng sumunod? Kung titingnan natin ang kwento nitong 9 na araw ng ating pagnonobena sa ating simbang gabi, 9 na araw, ito dahil sa salitang oo, dahil ito sa salitang obedience, dahil sa salitang pagsunod. Walang simbang gabi, walang Pasko, kung walang fiat or oo ni Maria. Walang Pasko kung wala ang oo ng dalawang mag-asawang si Jose at si Maria at si Elizabeth at si Zacarias. Ibig sabihin, mayroong totoong galak dahil mayroong sumunod. Dahil kung walang sumunod, walang totoong kagalakan. Ibig sabihin, mga kapatid, magkaroon tayo ng totoong kagalakan ngayong Pasko kung tayo ay marunong sumunod saan? Sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba, sinabi natin noong mga nakarang araw sa ating pagnilay-nilay, huwag nating pangunahan ang plano ng Diyos. Marunong tayong maghintay dahil mayroong biyaya sa paghihintay. Kaya tandaan natin, marunong tayong sumunod sa Diyos kagaya kay Maria at Jose, Elizabeth at Zacarias. Mayroong kagalakan sa puso nila dahil sila ay marunong sumunod sa plano ng Diyos. Ang oo ni Maria, naganap ang kaligtasan. Ang oo na mag-asawa si Zacarias at si Elizabeth ay nagkaroon ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, ang Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Ikatatlo, may totoong galak sa puso natin ngayong Pasko kapag marunong na tayong makontento sa buhay. Na totoong kagalakan ngayong Pasko ay hindi po sa mga regalo nating matatanggap, ay hindi po sa mga handa natin, ay hindi po sa mga bago nating mga damit na isusuot. Ang totoong Pasko, ang totoong galak ngayong Pasko, dahil mayroong isinilang. Dahil mayroong anak ng Diyos na isinilang. Yun dapat yun nating tatanggapin sa ating buhay. Kahit wala man tayong mga material na bagay, wala man tayong mga regalo matatanggap ngayong Pasko, wala man tayong mga damit na isusuot ngayong Pasko, wala man tayong mga masasarap na pagkain ngayong Pasko, kung mayroon tayong Diyos sa buhay natin, kung isinilang
ang sanggol sa Belen ng ating mga puso. Tiyak magkaroon ng kagalakan sa buhay natin. Ang totoong kagalakan, marunong tayong makontento dahil mayroong Diyos sa buhay natin. Ito lang naman ang rason bakit may Pasko. Dahil si Jesus isisilang sa ating mga puso at kalooban. Kaya tanggapin natin siya sa anong paraan? Paglilinis ng ating mga puso at kalooban. Kaya mayroon tayong siyam na araw Itong siyam na araw na ito yung paglilinis at pagkahanda ng ating puso at kalooban upang sa panahon ng Pasko, dapat tayong tumanggap sa batang sanggol na isisilang. Dahil hindi na ito muling isisilang pa sa Belen. Nangyari na ito 2,000 years ago. Ang isisilang ngayong Pasko, ang Emmanuel, ay isisilang sa Belen ng ating mga puso at kalooban. Kaya nga tinatawag Emmanuel. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy natin itong banal na misa, ay panalangin natin sa Diyos naway sa kagalakan ng ating mga puso ngayong Pasko, kagaya kay Zacarias, tayo rin nawa ay mag-awit ng ating mga papuri. At ano mga papuri natin? Puno ng pasasalamat sa Diyos na tayo ngayon ay sa siyam na araw, kahit na hindi man siguro ibinigay literally ng Diyos yung ating mga hiniling. Pero tiyak spiritually, mayroong biyaya tayo natanggap mula sa Kanya. Amen? Hindi man siguro binigay ng Diyos literally yung mga hinihingin natin sa siyam na araw nating pagsisimba sa simbang gabi. Pero mayroong spiritual na biyaya ang Diyos na ibinigay sa atin araw-araw. Kaya dapat mayroon tayong kagalakan sa puso natin sa pag-welcome sa batang sanggol na isisilang ngayong Pasko. Ang Diyos kasama natin. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, nalalapit na pagdating ng ating manunobos, dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ang ating puso at diwa sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel. Ngayong huling araw ng ating paghahanda, ating dalangin, Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa namin iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan, at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin dinawa ng lahat ng lingkod bayan ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas at panuntunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap na maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinawag mo na sa kamatayan at pahimlayin sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Mapagmahal naming Diyos, sa rin at liwanagan kaming namumuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makilalawan namin ang iyong anak na si Jesucristo bilang aming bukang liwayway, ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Love
Magsitayo ang lahat. Magsiupo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabalalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu, na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yeso Kristo, ang mahal na Birheng nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilahod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ang walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh, Jesus, love me.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Milo Hubert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagupili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang lakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsinunod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alone are we
Magsiluhod ang lahat. Panalangin para kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos, kasama si San Juan. Matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, na amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Para po sa bisperas ng Pasko, December 24, narito po ang schedule ng misa sa ating parokya at kapilya. St. Andrew the Apostle, Pasay Parish, 6 p.m. at 8 p.m. San Agustin Chapel, 9 p.m. Bukas din po, December 24, Christmas Eve, hinihikayat po ang lahat na magsuot ng kulay puti. Maaari rin po tayong maghandog ng corned beef at meatloaf bilang ating munting alay. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Para po sa December 25, araw ng Pasko, ang schedule ng misa sa ating parokya ay 10 a.m., 4 p.m., at 6 p.m. Pagkatapos po ng 10 a.m. na misa, magkakaroon po tayo ng Paskong Bulilit. Inanyayahan po ang lahat ng bata na gustong makibahagi sa ating simpleng programa. Ipinapaalam din po na tumatanggap pa rin ang parokya ng karagdagang regalo, gaya ng laruan o iba pang munting handog para sa mga nagnanais tumulong. Naway maging makabuluhan at mapagpala ang Pasko para sa ating lahat. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Magsiupo po muna tayo sandali. Dahil ngayon ay uling gabi ng ating simbang gabi, magkakaroon muna tayo ng question and answer. Kung sino makakasagot, may premyo. Unang tanong, sino ang anong pangalan ng anghel na magbisita sa dalagang si Elizabeth? Punta lang dito. Punta dito, sagot. Gabriel. Si Gabriel. Alright. Sunod. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel?
Sa atin ang Diyos. Sa atin ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Zacarias? God is gracious. Mali. God remembers. God remembers. Ah. Sino ang pangalan, anong pangalan ng nanay ni Elizabeth anong pangalan ng nanay ni Maria? Oh, saan pa? Nakakuha ka na? Nanalo ka na? Nanalo ka na? Ay, di pa. Okay. Isa na lang. Ano ang ibig sabihin ng Juan? Oh, Juan. Dapat ko rito. Sinabi na kanina. Ang pinagpala. Ang pinagpala. Mali. Oh, punta dito. God remembers. Mali. God is gracious. God is gracious or mapagpala ang Diyos. Kailan. So, bukas ang misa po dito ay alas 9 ng gabi. Wala, iba pong pari ang magmimisa, no? Another guest priest kasi maraming misa bukas. Kaya dahil dito, ako po ay bumabati na sa inyo in advance ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Nawa, ang Emmanuel, ang siyang mamumutawi at magbabasbas sa bawat pamilya natin ngayong Pasko. Maraming salamat. Magsitayo po tayo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diba ne? Iya.
mas naka-t-shirt ka,